o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, show Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Ayan. Habang hinihintay natin si Attorney Ferdy Topacio, ay magpapasalamat lang po ako sa lahat ng mga nagpuyat. Ayan. Marami yung nagpuyat na sa panonood nila ng hearing kahapon. Kaya po meron ho inabot ng 2:00 ng umaga. Grabe, no? Pero alam nyo guys, maganda yan. Nakikita natin sa taong bayan ngayon ang pagiging concern nila. Concern in the fact na talagang tinitingnan nila ang mga nangyayari at nagaganap na tunay, no? Hindi na po kwento-kwento lang ito. Ito po'y tunay na balita na kung saan matutunghayan po ninyo dito sa DWIZ. And congratulations po kay Ma'am Selly at saka kay Miss, alam niyo naman itong magagandang dalawang to Dalawang maganda, Jen, yan. Sila po yung talaga tagabantay diyan sa Senado. But anyway guys, no, tayo po yung magpapasalamat ren habang inaagapan natin yung ni Attorney Topacio kasi alam niyo kahapon malayo ang binyahe niya para doon sa kanyang meeting kahapon at alam naman natin kararating lang po ng ating friendship dyan po sa galing pa siya sa Taiwan. Ayan, papasalamat ako kay Attorney, talagang nagpakita siya para at least alam natin na na siya po'y nandiyan dyan. Pero yung mga nakaantabay po para kay Attorney Topacio, huwag kayong mag-alala kasi alam niyo darating at darating po yan, lalo na kung siya po ay matatapos na sa kanyang important mission today, no? At not only that mga kaibigan, tayo naman po ay una-una, thankful tayo dahil meron tayong bisita ngayon. Agarin na natin to, no? Dahil itong mga bisita natin, mamaya po, magbibigay po sila ng ilang pahayag. Kasi alam nyo, ito po yung mga bata pa. Yan, mga bata pa in the sense na sila po hinuhubog ng kanilang trainer para sa magandang outcome ng kanilang paglaki. Alam nyo, ito nakakatuwa kasi ang dami kong nalaman sa kanila na sila po ay hinuhubog ng kanilang trainer para maging mabuting Pilipino. Yan, not only that, maiwasan yung mga alam nyo, marami kasing mga bata ngayon matitigas ang ulo, alam nyo naman, di ba? Lalo na yung mga spoiled brat dyan, ayaw nila na pinagsasabihan sila. Ayaw nila ng kung ano-anong kwento ang ibibigay nila sa tao, di ba? Na hindi naman totoo, di ba? May mga ganon. Kaya po, minabuti na natin habang hinintay na si attorney, unahin muna natin sila para po at least maagapan po natin ang pangangailangan ng ilang mga magulang na naghahanap din ng inspirasyon na tulad nila. Ayan. At habang hinahanda pa po, ay gusto lang po nating pasalamatan din ang ilang mga kaagapay natin sa studio. Nagbibigay ho sa atin ng mga update, no? At salamat din po kay Robert Romano, barangay captain, si Mark Anthony Llanita, BPSO, yes, Alexander R. Solomon, BPSO, Marianito Gran, MMDA, yan, Barangay New Era. Alam nyo, itong mga tao na to, minsan may mga emergency na wala kang maihian, di ba? Tapos hindi mo alam kung saan ka, wala man lang magtuturo sa'yo ng mga tamang dapat gawin. Nung ako po'y nanggaling sa isang, pagsamba, yun nga po nangyari, talagang nagkahetot-hetot ang aking schedule dahil po sa dami po ng tao talaga. Hindi ko maintindihan. Napakarami yung tao na talaga namang marami ding magandang nangyari. No? Anyway, so tingnan natin ang ating mga bisita. Okay ba natin ipasok ngayon na mas maaga sa ating inaasahan? Yan, Miss CA. Magagandang CA natin. Kung hindi pa, okay lang. Well, anyway, sabi ko nga po sa inyo, napakaganda po ng naumpisahan.
ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Yan. Alam niyo ho, medyo nakakalungkot lang dahil nagkaroon po ng change court. Change court na matatawag ho ito dahil kita nyo naman marami ho tayong mga hindi inaasahan natin na mangyayari ngayong araw na to pero nangyari na. Okay, umpisahan natin, no? Yan. Well, anyway, dito na lang tayo bigay ng pasasalamat din. Congratulations po pala kay EJ Obiena, yan, ang ating gold champion sa China, no? Ayan, Paul Bolter, yan, ng China, and congratulations. At syempre, congratulations din sa kanyang ama, si Emerson Obiena. Pareho din gold medalist. Nakakatuwa, di ba? Pareho silang gold din, yan. At, well, ayan, kita nyo dati na ako may award mula kay Emerson, binigyan ako ng magandang sapatos. Hindi ko pa nasusuot yan. Kasi nga po, bira lang ako mag-ensayo dyan sa Ultra. But anyway, salamat kay Cab Victor Salonga na kaagapay po niya yung mga yan para makilala natin. Ang tabayanan lang natin kung si EJ daw po ay magkakaroon ng chance na makapasyal dito. Pero dumiretso siya sa ibang bansa rin, no? After ng event niya. Pero pag nagkaroon ng chance, yan, sabi ng mami niya o kaya ng manager niya, ay dadaan po siya dito. Ayan, sana nga. Anyway, minsan yun ang natunghayan dito si Emerson Obiena, kanyang ama, na magaling din sa pole vaulter. Okay, this time naman mga kaibigan, unahin natin ang, of course, nandito si Erickson C. Laurel, yes, 21, yan, mula, ang naging po siya ng Mr. ITV International 2025 Grand Winner. Palakpan natin si Erickson. Magandang umaga sa iyo, Erickson. Bati ka muna. And magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood ng Yes Yes Yo Topacio. And maraming salamat po kay Ma'am Joby for warm welcome here in your studio po. Yeah. Magandang umaga din po sa aking probinsya sa Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Mabuhay ka dahil alam mo naman si Atty. Topacio nag-aano din siya, nagsasabi na kailangan niya ng mga magagaling na magiging artista. Yan, ng Borracho Film. But, ito naman pinagsisikapan, di ba? Alam mo naman ang pag-artista, hindi madali, no? Akala nung iba, pag naging artista na nga, okay na, di ba? Yan. Okay. At ang pangalawa naman po, ayan, sa part ng babae, isa sa magandang nanalo. Alam nyo, ang pagkapanalo kasi hindi lang beauty, brain, di ba? At not only that, sa sa damit nila, sa talent nila, di ba? Mga ganun ang pinagkukunan Well, anyway, this time naman si Joey Andre Espada. Magandang umaga sa iyo, Joey Andre. Yan. Yeah, sige. Magandang umaga po. Ayan. Joey, ilang taong ka na? 13 years old po. Oh, grabe. 13 years old, di ba? Opo. Ayan. Is this your first time na sumali sa ganitong, sabi nga nila, patalbugan ng beauty? Yan. Hindi po. Simula bata pa po ako, sumasali na po ako sa ganito po. Oh, grabe. Ilang taon ka naman nag-umpisa? 6 years old po. 6 years old pa lang? Opo. Rumarampa ka ng ganon? Opo. Wow. Okay, so mga kaibigan, bigyan natin ng pagkakataon. Alam mo, Joey, natutuwa ako sa'yo kasi kahit na, sabi nga kanya-kanya tayong talent, di ba? Nung last time, ang bisita natin si Yuji, sobrang naman laki. Ikaw naman tama lang sa height mo. Anong height mo? 5 po. 5. Sa ngayon, anong grade mo na? Grade 8 po. Grade 8. Opo. Yan. Saan ka nag-aaral? Sa Nagpayong High School po. Nagpayong High School. Saan yun? Sa Pasig City po. Dito ka rin? Opo. Taga-Pasig pala. Palakpakan natin ang taga-Pasig, di ba? Isang beauty ng Pasig, yan. Okay, Joey, gusto ko lang malaman mula sa'yo. Bakit ka sumali sa ganitong patimpalak since na ang layo na Cubao yun, di ba? Yung Opo. kung saan ko kayo nakita, di ba? Okay, anong dahilan? Paano ka napasali doon? Gusto ko pong ilabas pa po yung talento ko na meron po ako sa dinadala ko po ngayon. Kasi po gustong-gusto ko po talaga yung pagiging model ko po. Since bata pa po ako, gusto ko na pong mas lalong lumago po yung pagiging model ko po. Tapos yung proud parents ko din po na nagpupursige na sumali po ako dito sa
One TV International or Celebrity Production po. Oh, pero grabe, ang layo ng mga pinupuntahan ninyo, no? Opo. Iba-ibang lugar. Ayan. I understand marami kayong klase ng event na ginagawa ngayon o Yes nagawa nyo na dati. Nagawa na din po dati. Ayon. Okay. Kaya ano naman tayo? Balik tayo uli kay Erickson Laurel. Since nasabi mo, ikaw ay kamag-anak, no? Nang nasirang Laurel. Yan. Kilala yung Laurel eh. Ikaw ba, proud ka ba pag naririnig mo yung pangalan ng lolo mo? Actually po, laki po kasi ako sa province, so hindi din naman po ganun ka yung apelyido. And then nag-iisa lang din po yung angkan na family ko na Laurel po din. Kaya hindi din siya masyadong nadidiscuss. Pero once na nakakwento po ng papa ko, sobrang nakaka-proud and may backstory din naman po. Ayan. Pero at your age ano pa yung ibang plano mo? Kasi medyo nagbibinata ka na. Ikaw ay tinatawag ng kapatid mo na 10. Apo. 10 o 10? 10 po. 10. Bakit 10? Kasi 12 po kami magkakapatid. Ayan. 12. Opo, 12 Ang po konti nyo, no? Kamusta naman si mama at si papa mo? Okay naman po sila, goods. Si papa naman po is matagal na po siyang pumanaw. Okay. 2017 Sorry. pa po siya. Sad to hear that. Well, anyway, alam mo, Ten, bago ko kayo, alam mo, meron kasi tayong mga importanteng balita na nais ko munang italakayin. Would you mind to wait for me a Yes, little? okay. Kasi marami tayong pwedeng pag-usapan eh. Okay, habang tayo po ay, alam nyo, na-amaze ako sa mga batang ito kasi dami ko lang interview sa kanila mula pa dun sa Farmers by Right, no? Okay, pansamantala mga kaibigan, gusto ko lang pong ihatid sa inyo ang balitang ito. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Maghahain si Senador Erwin Tulfo ng 10 panukalang batas upang palakasin ang mga mekanismo laban sa katiwalian sa pamahalaan. Ito'y kasunod ng mga panawagan at investigasyon sa maanumalyang flood control projects, pati na rin sa pagsusuri na nasa 7 trillion pesos 2026 ang national budget. Wow, ang laki ha? Okay, kabilang sa mga panukalang batas na nais ipasa ni Senator Tulfo ang pang-amyenda o pag-amyenda sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at yung RA 4566 o Contractors Licensing Law Government Employees and Officials Foreign Travel Regulations Act at Budget Modernization Act. Yan po ay ihain din ni Senator Erwin ang kanyang bersyon ng Freedom of Information Bill at isusulong ang panukalang upang repasuhin na ang RA 7941 o Party List System Act. Yan, nais din ng senador na maghain ng resolusyon na naglalayong silipin Anti-Red Tape Authority Law. Yan. Alam nyo, talagang napakarami na po nang dapat baguhin actually. But saludo tayo kasi Senator Tulfo gagawa na hakbang para sa mga bagay-bagay na dapat po talagang pag-usapan. Samantala, tinapos na ng House Appropriation Committee ang pagtalakay sa proposed budget ng Office of the President para sa 2026 national budget. Sa botong 56-5-1 na terminate ang budget deliberations para sa panukalang pondo ng OP kung saan aabot sa mahigit 27.3 billion pesos ang hininging pondo para sa susunod na taon. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang pagharap ng OP sa budget briefing ay hindi lamang bahagi ng pagtupad sa kanilang mandato na ipresenta at depensahan ang panukalang pondo, kundi isakatuparan ang hangarin ng Pangulo sa transparency at accountability. Samantala, sa gitna ng deliberasyon, humingi ng paglilinaw si House Minority Leader Marcelino Libanan sa naunang pahayag ni E.S. Bersamin na dapat linisin muna ng Kamara ang sarili nitong institusyon bago isisi sa Executive Department ang katiwalian. At syempre, nilinaw ni E.S. Bersamin na hindi nila nais na sa gabinete ang magkalamat ang relasyon nila sa Kamara, kundi nais lamang nilang
ipaalala ang separation of powers ng dalawang sangay sa pamahalaan para andinaan niya ito ng gabinete para hingin ang pakikipagtulungan ng Kamara sa paglaban sa katiwalian. Yan po ilan lamang sa mga balita natin dito po sa Yes Yes Show Topacio. Salamat po sa ating news team. Yan. At not only that, alam nyo, itong mga bata na to, nag-iisip na rin ito ng, ng mga bagay na maaari yung kung ikaw ba ang tatanungin, Eric, 10, yan, 10. Ayan, si Tenho kasi, pang 10 anak, yan, out of 12. Kaya si ate, yung ate mo, batiin mo muna. Hello ate, salamat sa suporta lagi. What's the name of your ate? Ate Kimberly Jong po. Ayan, si ate, ilan siya? Pang 7 po. Ayan, hello 7, yan. Nakakatawa, di ba? Hello 7, sabi niya 7 di ba? Yun ang palayaw niya. At si 7 po ay napakagandang babae na nakita ko kanina dyan. At of course, alam niyo yung ganitong klase ng magkakapatid, kahit na maagang nawala ang father, no? Hindi po nagbabago ang kanilang pangarap sa buhay. Pwede bang malaman, ano ba yung pangarap mo sa buhay mo? Ayun po, matulungan pa yung mga ibang kapatid namin sa makatapos ng mga pag-aaral. Actually, po kasi, medyo nahiwalay po, long story short, nahiwalay po kasi ako sa kanila. Nahiwalay ka? Mag-isa ka lang? Opo. Ang family po talaga namin, originated is Tubong, Bicol. Tapos, napunta lang po ako ng Nueva Ecija for bigay-bigay. Pero kahit nahiwalay ka, ikaw ay patuloy na may communication sa mga kapatid mo. Opo. Ayan, that's good. Oo. Huwag yung wawalain, no? Hindi pwedeng maging dahilan yung paghihiwalay ninyo. Hindi pwedeng maging dahilan yan na kayo mawalan ng communication. Una-una, ang magkakapatid dapat laging nagmamahalan. Ayan. Okay, standby ka lang. Okay, ngayon naman ay si Joey. Hi, Joey again. Hello po. Yan, Joey, ano naman pangarap sa buhay? Malaman ko lang. Maging isang pulis po. Uy! Maging pulis? Opo. Bakit? Bakit gusto mo maging pulis? Kasi po, para po matulungan ko po yung mga tao na po sa masamang problema po or masamang pangyayari po. Oh, police woman ha? Bakit na gustuhan mo pagiging pulis? Kasi bukod dyan sa sinabi mong yun yung ginagawa ng mga pulis, di ba? Opo. Sino ang nagtulak sa'yo o sinong inspirasyon mo para maging pulis? Yung pamilya ko po, yung side po ni mama at side din po ni papa. Kasi po yung side po nilang dalawa po is mga pulis po. Ayan. O siguro, I understand, magagandang ehemplo ang magulang mo, di ba? Opo. Yan, that's good. Alam nyo, ang pagiging pulis, pinangarap ko din dati. Pinangarap ko yan, magbaril-barilan. Umpisa, nag-aano tayo di ba? Nakikipaglaro tayo ng baril-barilan kasi nga gusto ko nga rin maging pulis, okay? At syempre, tayo naman po, ayan, ano yan? Flash report tayo mga kaibigan para sa, ayan, sitwasyon sa patuloy na nangyayari ngayon, yan, sa Kamara. Pakinggan natin. DWIZ Flash Report. Miss Juby, nakarating na nga dito sa People's Center na Batasang Pambansa ang kontraktor ng Alpha and Omega General Contractors and Development Corporation na si Curly Discaya. Sa ngayon hindi natin nakita yung kanyang asawa na si Sara Discaya dahil sa umano'y nasa ospital. Pero formal lang ang binasa kanina ni DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez ang kanyang handwritten statement na nagbaba itong si Senator Jingo Estrada ng 30% o katumbas na ng 355 billion pesos ngayong taon para sa ilang proyekto sa Gonoy, Malolos at sa Kalumpit, Bulacan para sa pumping station at flood mitigation structure. Habang 600 million pesos naman ang ibinagsak ni Senator Joel Villanueva noong 2023 na may 30% SOP at ang garang ibinigay noong lumabas na ang General Appropriations Act o ang GAA na idiniliver sa Bukawi, Bulacan sa pamamagitan ni DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara
at Engineer JP Mendoza. Sinabi ni Hernandez na si Alcantara ang chief implementor ng flood control projects at kumakausap sa lahat ng politiko na sangkot sa katiwalian ng proyekto ng gobyerno. Nakuha umuna si Alcantara ng 3% sa kada implementasyon ng proyekto bilang finder's fee ng mga proyekto ng flood control. At sa ngayon, si Pasig City Mayor Vico Soto ang nagsasalita sa Infrastructure Committee at kaugnay ngayon sa kanyang mga nalalaman sa issue ng flood control. At sabi niya noong taong 2016 daw siya nag-start ng politiko pero 2016 pa rin nagsimula itong pangongontrata ng pamilya Diskaya at patuloy yung pag-koordinasyon niya sa BIR, Bureau Internal Revenue at kanyang napagalaman na puro palpak itong mga proyekto o yung mga permit na pinapatupada ng pamilya Diskaya sa kanilang lugar o sa lungsod at patuloy din yung pangongontrata hanggang sa ngayon ng pamilya Diskaya at naharap pa rin nga itong pamilya Diskaya sa convicted tubang sano. At mamaya magbabalik tayo kaugnay pa rin. Okay, maraming salamat po. Yan ang pagdinig natin sa sitwasyon na patuloy sa Kamara. Okay, pansamantala, salamat po, Miss Mendez. Ayan, Jelly Mendez. Okay, ngayon magbabalik po kami sa ngalan po ng Yes Yes Show Topacio, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:26 ng umaga. WIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Pondo para sa flood control project sa taong 2026. Hinarang mga palpak at hindi pa tapos na proyekto dapat munang ayusin ng mga kontraktor ayon kay PBBM. Report mula Patrol 13, Gilbert Perdes. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala munang bagong alokasyon ng pondo para sa mga flood control projects sa susunod na taon. Sa ikalawang bahagi ng kanyang podcast, sinabi ng Pangulo na may natitirang 350 billion pesos na pondo para sa mga proyektong pangbaha ngayong 2025 at ito raw ay hindi pa nauubos. Ayon sa Pangulo, kailangang ayusin muna ng mga kontraktor ang mga pending at palpak na proyekto bago pag-usapan ang panibagong pondo. Iginit niyang dapat tiyakin ng mga ito na nasusunod ang specifications at kalidad ng trabaho. Nilinaw din ng Pangulo na walang ilalabas na karagdagang pondo ang gobyerno para rito. Sa halip, iginiit ni Pangulong Marcos na sagot ng mismong mga kontraktor ang gastos sa pagpapatuloy at pagsasaayos ng kanilang mga proyekto. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, Bryce Hernandez hinamon si Senator Estrada na sabay silang magpa-lie detector test. Live report mula kay Patrol 19, Celi Ortega. Bueno, Ma'am Celi. Hinamon ni Senator Jingo Estrada si dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez na sabay silang magpa-lie detector test sa harap ng publiko. Ito para malaman daw kung sino ang nagsisinungaling. Ang hamon ay ginawa ni Estrada matapos na sabihin Hernandez sa pagdinig ng Kamara de Representantes na nagpalaan siya ng 355 million pesos sa flood control project sa Bulacan kung saan ay mayroon daw na 30% na commitment fee o SUC. Marinig itong pinabulaanan ni Senator Estrada. Ayon sa Senador, handa niyang patunayan na pawang kasinungalingan ang mga sinabi laban sa kanya nitong si Hernandez. Kahapon ay sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, matatanda ang tinanong ni Senator Dante Marcoleta itong si Pacifico Curly Diskaya kung mayroon bang senador na nanghingi ng porsyento o kickback sa kanila, pero ang sagot ni Diskaya ay walang senador. Dahil dito ay nagbideong sinabihan ni Marcoleta Senator Estrada na safe ka na, bagay na hindi nagustuhan ng senador, kaya't itinabura ang naturang biro sa records. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIC
Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Mahalagang kontribusyon ni Commissioner Bernabe sa Napolcom, binigyang pagkilala. Report mula Kapatrol 17, Jopel Peleño. Kinilala ng National Police Commission o Napolcom ang naging serbisyo sa ahensya ni Commissioner Attorney Ricardo Bernabe III na nakatakda ng lumipat sa Department of Public Works and Highways upang maging katuwang ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon sa Napolcom, ipinamalas ni Attorney Bernabe ang kanyang galing at malawak na karanasan sa public service ng maitalagang commissioner sa ahensya noong March 8, 2022, November 4, 2024 nang italaga naman siyang VCEO o Vice Chairperson and Executive Officer at tinulungan ang komisyon na makabuo ng mahalagang polisiya at mga organizational initiatives bago ibinalik bilang Napolcom Commissioner noong April 15, 2025. Pahayag ni Napolcom VCEO Commissioner Attorney Ralph Calinisan na naglingkod si Commissioner Bernabe ng may integridad at layunin, kaya't kanilang pinasasalamatan ang kanyang mga napakahalagang kontribusyon sa Napolcom na mas nagpataas sa integridad at tiwala ng publiko sa pambansang pulisya. Ito sa Patrol 17, Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ahoy! Yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako muli si Juvie de Guzman. At syempre, ang oras po alas 11:34 ng umaga. At of course, for the record daw, yan. Mukhang, oo nga naman, yan. Uliho, Setyembre 9, 2025. Alam nyo guys, no? Sabi nga po dito, iginiit ni House Committee on Public Accounts Chairman Bicol Saro Party List, Representative Terry Redon, na hindi sinisisi ng Kamara ang Palasyo ng Malacanang o kahit pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng flood control projects. Kasunod dito ng matapang na buwelta ni Executive Secretary Lucas Bersamin laban sa sinasabing spins ng ilang mambabata sa Kamara kaugnay sa issue ng 2026 National Expenditure Program. Ayon kay Secretary Bersamin, imbes na sisihin o ituro ang gabinete sa issue ng flood control projects at mga questionableng items sa budget ng 2026 NEP, mas mainam na linisin muna nito ang kanilang hanay. Matatanda ang nagtangka ang mga kongresista na ibalik ang Department of Budget and Management, ang NEP, dahil sa mga sinasabing missing, emerging at double appropriations. Binigyang diin ni Representative Diridon na batay sa kanilang investigasyon ang ghost flood control projects sa Baliwag, Bulacan ay isang executive proposal o talagang nakapasok na sa NEP. At pinayuhan ni Representative Redon si Secretary Bersamin na mainam sanang gawin sa pagtalakay ng panukalang pondo ng Office of the President na tukuyin o ang tukuyin ang tiwaling kongresista at ilahad ang kanilang mga kinasasangkutang korupsyon. Alam nyo guys, no, nakakalungkot man isipin natin, ngayon no, kita nyo, mga bata ho yung ating ini-interview ngayon kasi sila po ay magsisilbing inspirasyon ng mga kabataan ding nakausap natin dyan mismo kung saan nanalo sila ng award-winning. Ibang klase ho itong contest na sinalihan po nila Unahin natin uli si Joey. Hi, Joey again. Joey, kamusta ka na uli? Yan. Joey, ang dami nating naririnig, ang dami ninyo napapanood. Sa ganitong problema, kagaya mo, gusto mo magpulis, di ba? Ano sa tingin mo, halimbawa, kunwari, magiging pulis ka na, magpupulis ka na, yan. Ano ang unang-unang gagawin mo sa iyong tungkulin? Siyempre po, papakinggan po yung hinaing po muna nung mga Tao po. Yes. Tapos po, kung
kung tama naman po ito or sang-ayon po yung iba sa mga hinaing ng ibang tao, maaari ko pong ma-actionan po yung hinahing po nila or yung problema po katulad po sa ngayon. Yan! Wow! Palakpakan natin yan, Sir June! Ayan. Alam mo, yung mga ganyang pananaw, no? At the age of 13, kakaiba yan, ha? Nakakagulat. Kasi alam nyo, guys, no? Wag ho nating iparamdam sa mga kabataan na tayo forever ng ganito. Ano man yung mga pagkakamali ng iba nating mga nasa gobyerno, pagkakamali ng isang tao ho yan, tao lang, di ba? Tao lang na talagang ang tukso nandiyan dyan. Pero, mahirap po tanggihan yung tukso, lalong-lalo na napakalaking halaga niyan, guys, di ba? Makakapag-change ng buong buhay mo, di ba? Pero, guys, alam niyo po, nananawagan tayo sa mga kababayan natin. Alam ho natin, galit na galit kayo. Galit na galit tayo sa iba't ibang paraan, di ba? Pero wag tayong manakit. Wag tayong mambato ng bahay na may bahay. Lahat ho yan ay dadaan po sa tamang proseso. Meron ho tayong korte. Hindi ho totoong walang korte. Hindi ho ako naniniwala dyan. Totoo po na meron tayong dapat sundin. Meron po tayong tamang proseso na dapat pong panindigan. Huwag tayong manggulo. Alam niyo yung panggugulo ho natin, yung kagang ginagawa sa Indonesia, naku, huwag niyo gagayahin yan. Mali po yun na tayo po ay gagawa ng bagay na lalong ikasisira ng ating imahe bilang mga Pilipino at bilang dito sa bansang Pilipinas. Tama. Hindi po lahat ng tao sa Pilipinas ay magnanakaw. Maniwala kayo, mas marami yung mabubuting tao dito. Kita nyo, marami na rin tayo na feature ng mga tao na talagang kahit kailan hindi nila ginawang magnakaw. Bagkos, tinatanggap nilang mahirap sila. But they are still going to do something good na ikatutuwa ng ilan, di ba? Yan, balik tayo naman kay Eric. Eric, yan, same question din. Ano bang pangarap mo? Anong gusto mo maging someday? Actually, tapos na po ako ng Bachelor of Information Technology. IT? Opo. Tapos ka na? Opo. Anong school? Nueva Ecija University of Science and Technology. Oh, wow. Tapos ka na. So, magaling ka sa, magic. Opo. Oh, di ba? Well, since na magaling ka sa IT, malay mo, mayroon biglang, uy, Eric, dito ka na lang sa akin. Di ba may mga gaganong-ganon sa'yo? Well, anyway, yung pagiging IT ba, ano ba ang advantage niyan? Sige nga, sa kaalaman mo. Actually, pag sa lahat naman po ng IT, may kanya-kanyang designated naman po tayo na sa networking, web development. Networking, development, okay. Ano Tapos pa? sa mga technologies, advanced mga robot like that po. Yung sa akin po, ang tinapos ko is web database. Database, web? Sa mga encoding lang po ako ng program, gano'n. Sa mga ITs po. Aba, maganda na rin yan. Alam mo, sa tingin ko ang IT ang pinaka number one. Kahit sa ang mundo, kahit sa ang bansa, tinatanong IT ang gusto ko, IT, gano'n. Well, anyway, sana gamitin mo yan sa tama at hindi sa maling paraan, di ba? So, sa mga IT naririnig mo, napapanood mo ngayon, ano yung mga pinakapangit naman na nakita mo na ayaw mong gayahin? Siguro po, uso na po ngayon ang social media, siguro yung pagiging scammer sa kapwa. Yun, ma-advise ko lang dun is choose right. Huwag po tayo magloko ng kapwa natin tao. Yun na. O, di ba? Alam nyo guys, totoo yan. Ikaw bilang isang IT graduate, di ba? Nakakatuwa. Ba't sumali ka sa ganun-ganun. Pa-model siya. Well, anyway, that's good enough na, kumbaga yung yung presensya, gusto mo rin maging maganda, di ba? Anyway, alam nyo guys, nakakatuwa, kita yung mga sagot nila. Talagang tama nga naman. Kung ikaw ay magkakaroon ng isang kaalaman na ibibigay sa'yo ng Panginoon, huwag mong gamitin sa pag-i-scam ng tao. Huwag natin gamitin sa panluloko. Yan, maling-mali talaga yan. Kaya po, panindigan nyo yan, Iti-take down notes ko yan, yung sinabi nyo. Kasi alam nyo guys, nagmo-monitor din po ako ng mga kabataan. Kasi nung araw kasi, isa tayo sa mga nagpupunta sa Alfonso Cavite, kung saan kaagapay po natin ang Blessed Bill Special School Foundation. Yung po ay eskwelahan ng mga kapuspalad, no? Syempre tayo po nagpupunta diyan pero hindi po madalas. Every year lang ako nagpupunta diyan at bilang pasasalamat, no?
pasasalamat, imbes na ihanda ko sa anumang okasyong meron kami, ay inihahanda na lang natin sa kanila. Okay, ano yan? Ano na ba natin yan? Bigyan natin. Tanggap muna tayo ng flash report mula kay Patrol 30. Jelly Mendez, sitwasyon sa pagdinig sa kamera. Take it away. Yes, Miss Juvie, nilinaw ng kontraktor na si Carly Discaya na wala siyang direktang ugnayan kay House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Kabalik na rin ito ng sworn statement ng mag-asawang Discaya, si Carly at Sara Discaya sa naging pagdinig kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee na may mga kongresistang sangkot sa issue ng flood control projects na niya tumatanggap ng porsyento kabilang sa kanilang pinangalanan si Speaker Romualdez at si Representative Elizalde Co. Ayon kay Discaya, hindi siya nagkaroon ng anumang klase ng transaksyon kina Speaker Romualdez at Representative Co. Anya, kaya niya lang nabanggit sina Speaker Romualdez at Representative Co. Dahil sila ang mga binabanggit na mga kausap niyang politiko na kailangang ibigay na agad ang obligasyon dahil pinakukuha na anya ito ni Romualdez at Co. Naniniwala si Discaya na ginagamit lang ng mga politiko ang pangalan nila Speaker Romualdez at Representative Co na may public interest. Anya, wala siyang kapasidad para masabing kina Speaker Romualdez at Representative Co na napupunta ang mga porsyento sa implementasyon ng proyekto ng gobyerno. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pagtatanong kay ni dating senador at ngayong mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, si Discaya, si Carly Discaya, kaugnay pa rin sa kanyang mga nalalaman sa infrastructure, sa implementasyon ng malalaking proyekto ng gobyerno, ang flood control projects. Magbabalik pa rin ako kaugnay sa kaukulang update. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa hindi ng may tadong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yahoy! Yes, yo, Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. At sa huling bahagi na ating segmento, alam nyo, nakakalungkot nga, di ba? Ang daming nadadawit na mga pangalan, alam nyo naman, madaling magbintang at madali ring magsalita ng pangalan, di ba? Kailangan ho talaga imbestigahan ho. At alam naman po natin na lahat ng mga nag-iimbestiga ngayon ay talagang agresibo, no? Agresibo para mailabas yung katotohanan. At ang kagandahan nito, guys, marami na hong medyo nabuko, di ba? Yung mga nabukulan dyan, o kaya naman, yung iba naman, bintang pa lang, no? Pag binibintang pa lang, wag na kayong mag-alala dyan dahil alam nyo, may hustisya naman dyan. But anyway, ang atin lang pong pasasalamat ay meron ng mga pangalang diniscuss at maaaring ito po'y makatulong para sa susunod na mga proyektong gagawin na tigilan nyo na yan. Okay? So mga kaibigan, pansamantala, time check muna tayo. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras po, alas 11:46 ng umaga. Oy, yes, yo, Topacio. Yan, para sa huling bahagi ng ating programa, of course, sa ngalan ho ni Attorney Ferdy Topacio. Yan, sa lahat ng mga kaibigan niya, mga nag-aabang, yan, para ho sa inyo lahat ito. Itong pagkakataon na ito, talagang maraming salamat po dahil alam nyo po, kung wala po kayo, wala po kami rito. Kaya po, pasasalamat po ang pinaabot ko sa lahat ng mga regular listeners and viewers. Sa mga OFW, mabuhay po kayo, guys, no? Huwag kayong magbabago. Alam nyo ho, pagiging OFW, pagiging residente na ibang bansa, ay malaking bagay po yan. Lalong-lalo na doon sa mga concern sa ating mga dito sa Pilipinas, no? Mga pangyayari dito sa Pilipinas, yan. Okay, pagbati na rin pinapaabot natin. Alam nyo ho, marami ho tayong dapat bati pero hindi ho natin nabati. Paumanin po, guys, ha. Si Ate Beth, ayan, Ate Beth Polintan. Thank you. Ayan, thank you rin. Of course, dyan sa Bukawi, Bulacan, talagang forever baha, laging binabaha yung lugar na yan. But hindi sila sumusuko, ganyan ho talaga. At hello din kay John McGorry, from California, Los Angeles. Thank you so much. Yan, mula daw siya sa San Juan, Puerto Rico. Ayan, nakatira siya sa Los Angeles, California. At yung kanyang father
ay Puerto Rican. Ayan, yung kanyang mom ay from Los Angeles. Wow, kita nyo naman yung aking mga friendship, no? Malalayo na. Of course, si Kariki, mabuhay po kayo, Kariki. Salamat po sa inyo. At of course, si Tirso Peralta, mabuhay po. At lahat po ng mga friendship natin, thank you din. Not only that, Shaira, hello po. Hello din sa lahat ng mga lawyer na hindi ho umaatras ng laban. Alam niyo yung mga abogado ho kasi may kanya-kanyang kanya-kanyang expertise. Parang doktor din yan eh. No, kung saan sila magaling, yun po yung ipinag-aano nila. At hello din kay Attorney Jess Paredes. Hi! Attorney Glenn Chong, yan, yung mga friendship natin na minsan ay binabati tayo. Yan, salamat po. At sa lahat ng mga atleta, yung mga gapay natin, si Coach Victor Salonga and company, salamat po, Coach. Ayan, talagang utang na loob ko sa iyo yung aking muling paglakas ng tuhod. Ayan. Okay, balik tayo dito sa dalawang maganda at gwapo. Ayan, balik tayo kay kay Joey. Joey, kanina narinig mo yung mga balita, no? Nalulungkot nga si Daryl eh, 'di ba? Sabi ng Daryl, sana 'wag kayong maapektuhan ng future ninyo sa mga nangyayari ngayon. Sa mga balitang nangyayari ngayon, ano yung gusto mong sana mabago? Ayan, Miss Joey. Gusto ko po sanang mabago yung mga mindset po ng tao kung paano po nila papagandahin yung sistema po natin sa ngayon, kung paano po nila pagagalawin yung sistema natin na meron tayo ngayon. Katulad po sa mga projects po, nawa po ma-actionan po agad yon nang wala na pong madaming problema. At gusto ko din pong mabago na yung sistema po sa ngayon dahil po marami na rin pong mga Pilipino o lugar na nababaha or nagkakaroon ng problema po sa kanilang lugar dahil po sa mga project po na hindi na actionan po. Yun po. Yon. At not only, ang galing Joey ha. Okay, Joey, isa pa. Batiin mo lahat ng mga gusto mong batiin ngayon. Sige. Gusto ko pong batiin sila mama at papa na palagi pong nasa side ko, na palagi pong nakasuporta sa akin kung saan man po ako pumunta, at sa side po ni mama at papa po na nakasuporta din po sa akin. Lalong-lalo na po sa school ko po na supportive din po sa mga classmates ko at mga friends ko din po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ninong ko at sa mentor ko po. Maraming salamat po dahil po inalalayan niyo po ako palagi. Thank you so much po. Wow! Palakpakan natin sa June yan. Okay, maraming salamat sa iyo, Miss Joey. At not only that, gusto ko lang din pasalamatan si Sir Pablo Florendo. Ayan. Okay, at sa iyo naman, ayan, Erickson Laurel. Ayan, Mr. Laurel. Oh, grabe, no? IT pala siya. Anyway, ikaw, sa mga narinig mong balita ngayon, medyo hindi nga lang maganda. But, anong gusto mong baguhin dyan sa mga nangyayari ngayon bukod sa sinabi ni Joey? Ayun po, sana bilang kabataan sa ngayon, sana piliin nila yung tama. Masarap kumita ng in a good way na pinaghirapan mo talaga ng hindi galing sa kapwa mo tao. Wow! Tapos, ngayon po, siguro lahat naman po tayo updated sa technologies. Gamitin natin yung teknolohiya or mga software natin in the right, huwag tayo manakit ng kapwa. Yun na! Ayan, galing, di ba? Okay! Alam nyo guys, no, pag ganito ang mga sagot ng kabataan, nakakatuwa. Sana lahat, no, sana all, no, lahat ng mga nag-aral, syempre, alam nyo naman, pinaghirapan kayong pag-aralin ng inyong mga magulang. Tandaan po natin yan, pinaghirapan din kayo ng mga, kung sa gobyerno man ang nagpaaral sa inyo, gantihan nyo ng kabutihan, hindi yung pag nakagraduate kayo, pag nagkaroon kayo ng posisyon sa gobyerno, inaaway nyo pa yung gobyerno. May mga ganun kasi, di ba? Scholar ka ng UP, tapos ginagawa mo, binabakbakan mo yung mga opisyal ng gobyerno. Ay, wag naman hong ganon. Ang punto lang natin dito, guys, kita nyo ha, sabi nga po, doon tayo sa tama. Ang galing, di ba? Doon tayo sa tama, gawin natin yung nararapat. Huwag yung kagaya ng ginagawa ng iba, gumagamit ng AI, artificial intelligence, tapos sinisiraan na kung sino-sino tao. Huwag naman hong ganon. Kasi alam nyo guys, hindi naman ho natutulog ang Panginoon. Alam po niya kung ano yung tama at mali. Bakit di na ho kayo magigising sa kagagawa nyo ng content na mali? Yan, yung mga paggawa ng content kasi, Eric, medyo nakakatakot, di ba? Content para kumita, para dumami ang mga views, maling-mali yung iba. Ano yung mga content na pangit na naasaksihan mo sa internet? Siguro po yung yung pagtulong nila pero hindi naman bukal sa loob nila.
pagtulong na hindi bukal sa Sa kalooban. kalooban nila. Yan, like what? Like, bakit pa kailangan nilang i-video yung mga pagtulong nila para lang sa vlogging, para kumita? Parang ang nangyayari po kasi, nagbibigay sila pero bumabalik din sa kanila. Parang hindi din po siya pagbigay sa kapwa or pagtulong sa kapwa. Ayun. Pwedeng, tama. Ayan, palakpakan natin. Ayan, sa June. Palakpakan natin si Erickson. Pero alam mo, Erickson, sa isang banda, meron din naman kasing dahilan, no? Ito naman sa sarili ko lang, pananaw. Kasi minsan, pag gumawa ka kasi ng kabutihan, nagiging dahilan yan para yung ibang tao gumawa rin ng kabutihan. Without knowing na, itong taong to, lalo na kung idol nila yung gumagawa, di ba? Gusto ko rin tumulong, magdadagdag ako sa inyo. Mga ganun kasi guys, no? Kailangan din isa publiko natin naggawang pagtulong. Pero sana, sabi nga ni Erickson, wag nating gamitin na masyadong lagi na lang, tapos yung pala, pinagkukunan nyo rin ng, income dun sa ibang tao. Wag naman po. Tama rin naman yun. Kaya, alam naman ho natin, ang mga nanonood sa DWIZ ay puro may mga, iniisip na kabutihan sa kapwa at sana magtuloy-tuloy lang po yan. At hindi lang po yan, dahil po na-miss natin yung pagpapasalamat, gusto ko lang pong pasalamatan yung mga regular viewers natin, lalong-lalo na si Attorney Melanio Lazo Batas Mauricio. Ayan. Mabuhay po. Susan Kaugim Dayagan. Ayan. All around cook helper ng ni Mrs. Mendoza of Julia Market in Balintawak. Naku Thank you. Ayan. Thank you din po. Malyari friend. Ayan. Si Adeline Punzalan. Hi ma'am. Of course, si Ka Michael De Lara, Ka Ricky. Of course, si Ka Jolinda De Lara. Alam nyo, ano man ho ang ating mga pagsubok sa buhay, lalo na pagdating sa kalusugan, labanan po natin yan. Wala naman hong ibang makakapagpagaling sa atin, kundi ang sarili natin. Tama. Okay? At syempre, maraming salamat. And salamat po sa inyo. At of course, siguro magpasalamat ka na, Miss Joey. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong po sa akin. At maraming salamat din po sa iyo, Ma'am Juvie. Thank you. Salamat din po sa Yeses Yo po. Thank you so much po. Thank you so much. Yan, sir? Ako po, nagpapasalamat po ako sa unang-una sa Panginoon dahil sa binigay niyang talento. Kundi dahil sa Kanya, wala po kami dito sa programa niya. And maraming salamat po sa Yes Yes Show. Tinanggap niyo po kami ng warm and sobrang wide open po. Tapos maraming salamat po Ma'am Jovi. Maraming salamat po sa pamilya ko sa Nueva Ecija, sa Bicol, and sa mga taong naniniwala at sumusuporta sa akin na everyday kaya akong makamit ang pangarap ko. Maraming salamat Okay, pero syempre, huwag niyong kakalimutan na kayo po ay nasa Yes Yes Show Topacio. Yan. Attorney Ferdy Topacio. At antabayan natin ang susunod na programa, ang Balitang Bayan, of course, with Boss Drew Nasino. Ako naman po si Miss Juvie de Guzman. Sa ngalan na aking mga piloto, kita nyo kahit malayo, nararating pa rin natin. Kaya maraming salamat po. Josephine Salvador ng Rosario Medical Center. Yan, papasyal kami dyan. Of course, kay Veronica Estrada Lim ng Caloocan Rotary Club. Wala akong kapalit ang aking ginagawa. Yan po'y pagbati lamang para sa inyo dahil mahal namin kayo. Muli po, at tabayan na yung susunod na programa sa ngalan po ni Attorney Topacio. Kita nyo na, na-amaze na ako. Ayan, Boss Drew Nasino, mabuhay po kayo. Ang oras po mga kaibigan, alas 11:59 ng umaga.